Good morning mga idol. Ngayong araw nga ay magpipitas tayo ng ampalaya. Ampalaya natin dito sa ating munting hardin ni Batang Hardinero. So, ngayon mga idol, ayan yung ating ampalaya. At umagang-umaga ngayon at harvest tayo ng ampalaya para sa ulam natin. Pangalmasal natin. Yun ang almasal natin mga idol, no? So, ayan ang ating pipino. Ang ganda at ang sasariwa po ng bunga nito mga lods. Ayan mga idol. Ang lalaki at ang sasariwa ng ating pipino mga idol. Kaya kayo magtanim kayo nito sa bakuran ninyo para meron din kayong anihin mga idol. Mas maganda talaga magtanim ng mga ganitong uri ng pananim kapag tag-init kaysa ngayong tag-ulan kasi nasisira lang po yung mga dahon. Pati mahirapan po, mapapabagal po nito yung pag-usbong ng mga dahon bulaklak nito kapag tag-ulan. So mas maganda po pag tag-init mga idol. So ang nirecommend ko po sa inyo magtanim ng tag-init kaysa po sa tag-ulan. Mas maganda po kasi yung dinidiligan mo kaysa yung nalulunod sa tubig dahil po tag-ulan. So yun lang po may recommend ko. Ayan, maraming po nung sira yung dahon ng ating pipino pero marami din naman po siyang bunga. So hindi po talaga nawawalan ng bunga yung ating pipino. Ayan. Ilang days pa nga lang to mga idol pero tignan nyo naman ang lalaki na ang bilis na lumaki nito mga idol, talagang napakabilis lang. Pagkatanim mo nito mga ilang days basta gumapang na to mamumulaklak na sila. Kung bibili ka nga nito sa palengke, mas maganda kung magtanim ka na lang sa iyong bakuran. Kasabay nito, kailangan din natin tanggalin talaga yung mga naninilaw na mga dahon at yun kasi yung nakakaapekto kung yun po yung nangaakit sa mga parang virus. Nakakaawa po to sa bunga, nagkakaroon po ng mga uod o yung mga fireflies, yun po yung iniiwasan natin dito. Tinutusok po nila yung mga bunga hanggang sa mabulok to, hanggang sa magkaroon ng butas-butas, hanggang sa mabulok na po yung bunga nito. Kaya kailangan tanggalin natin yung mga dahon-dahon na nagdidilaw-dilaw na. So, yung mga idol, tips ko yun sa inyo para pag nagtanim kayo ng pipino, hindi masira, hindi masayang yung bunga, hindi masayang yung mga bulaklak, pati na rin yung mga tanim ninyo na pipino. Paalala lang po pag ito po ay namumunga na, ay wag na po natin itong lagyan ng kahit na anong klaseng abono o urea. Yun po yung nilalagay ko at yun po ay nakakasira na rin. Ilang araw nga pala tayong walang update sa mga tanim natin. Busy rin kasi ako at hindi rin po kasi talaga makapag-update ng tanim lalo po ang lakas po ng ulan dito sa atin. Kaya mahirap po mag-update at mababasa po ang ating mga camera dyan. So ayan, tinanggal ko na nga dyan yung mga dilaw-dilaw na dahon para maiwasan po yung pagkabulok ng ibang mga dahon. Nakakahawa po kasi yan. Masiselan po ang mga tanim na gaya po ng pipino, ampalaya. Kailangan din po nating i-pruning po yung mga dahon na may sira. Tatanggalin natin yun para hindi na po makahawa. No? So yun mga idol, kita mo naman sobrang laki ng pipino. Kaya ikaw, tanim-tanim na rin. Tuloy-tuloy lang natin tanggalin yung mga dilaw-dilaw na dahon kasi yun talaga yung ating priority sa pagpupruning. No? So tatanggalin natin yung mga hindi na talaga mapapaganda o makakatanggap ng nutrients galing sa lupa at galing sa mga nitrogen na inilagay natin. Tamang-tama na nga yan mga idol, pang almusal natin, no? Igisa natin sa itlog. Maraming salamat. Thank you for watching.